Ayun oh, hello, good morning. What's up mga sir? So, nandito tayo ngayon sa Luacan Road as usual. Dahil may pupuntahan tayo ngayon. Pupunta tayo sa LTO Nagilian, o yung extension dun, extension office. Kung aware kayo, ngayon ay merong nilabas si LTO na memo regarding sa plates. So, yung mga 2023 model daw na nilabas nung January 1, 2023 no, eh kailangan daw may plaka ka na. Pero hindi malinaw guys no? Hindi rin tayo ganun kagaling magbasa ng batas. Hindi ko alam kung yung plate number mismo, yung plaka mismo no, or yung number lang yung kailangang ilagay. Siyempre yung iba meron na kasing number na nakalagay dun sa ano no, sa may CR nila, pero wala pa yung mismong plaka. Pero yung MV file, yun yung sigurado no, yun yung sigurado na hindi na daw pwede kapag 2023 model yung nilagay mo. Kasi feeling ko, kung sinasabi ni LTO, yung mga 2023 model na nilabas noong January 1, 2023 ay kailangan meron na silang plaka. So sinasabi nila na meron na talaga silang nilagay na plaka. Ayan, o kaya ngayon sasadyain natin si LTO Region 1, kasi Region 1 itong papel ng motor natin na TMX no? So may 9 siya nalabas 2023. So titingnan natin kung meron na, para to sa mga kapwa natin, mga walang plaka pa din na motor pero 2023 nilabas. Tapos nga pala guys, sa mga hindi nakakaalam, second hand ko lang kasi nabili itong TMX, diba? So mahirap hagilapin si first owner kasi buy and sell yung pinagbilhan natin. Tinanong ko si buy and sell, hindi siya nag-reply about sa plaka nito. Ngayon, kaya tayo na mismo yung maghahanap ng plaka niya. So mayroon tayong offline hanap plaka ngayon. Siyempre sunod tayo sa batas, iwas sa berya. Tapos kung nakikita nyo nga pala guys, bago yung handlebar natin. Naka ano tayo Seagull handlebar. So Seagull handlebar ang tawag dito. Parang siyang British style na handlebar. Medyo relax naman siya. Wala naman silang pinagkaiba dun sa stock na handlebar ni TMX 125. Mas maangas lang to para sa akin. So ayun, comment down nga guys kayo kung ano yung pagkakaintindi nyo dun sa memo na nilabas nung LTO no. Kung mismong plate number ba, yung may yung plaka mismo, yung parang yero, or yung number lang. Kasi kung yung number lang, walang problema, diba? Pwede nating pagawan ng plaka, diba? Tapos syempre guys, long ride natin tong ating transparent na spark plug cap. So masusubukan natin siya ngayon. Siguro i-update ko na lang kayo mamaya kung nandun na tayo sa Nagilian. Alright, dito na tayo sa Nagilian Road. Malapit na to sa Sablan. So ayun nga, pupunta tayo sa LTO Nagilian. Magtatanong tayo dun kung meron na ba yung plaka nito. Tapos syempre guys, pag sinabi nilang meron na, wala sa kanila yung plaka nun, diba? Pero possible pala na meron sa kanila. Pero usually nasa dealer na yun. Ang problema kasi natin guys, hindi natin alam kung saan dealer to nailabas. So hindi natin alam kung saan natin tatanungin, diba? Kung saan kuulitin. Pero dun sa LTO, dun yung malalaman kung saan kasa siya nalabas. Yun yung kailangan nating informasyon. Tapos titignan natin, di ko alam kung ano yung kailangan nila sa atin. Pero so far, dala naman natin yung orig na CR tsaka OR. May deed of sale din. Yun nga lang, naka-open yung deed of sale natin. Tapos ID nung first owner no. Yun ang lakad natin ngayon. Tsaka sana makuha natin. Sana meron tayong mapala doon. Tsaka nga pala guys, extension office lang kasi yung nandito sa Nagilian. O baka sabihin nila punta ka sa regional office. Ang regional office na pinakamalapit dyan sa Nagilian or sa La Union is from Baguio is Agoo. So may regional office dun sa Agoo, dun sa may Eagle, malapit sa Eagle yun, alam ko eh. Para kung sakasakaling mag-take effect yung bagong memo ni LTO, di na tayo diba? Di tayo questionin, nasaan yung plaka mo? Diba? So
Sir, wala pa nga kasi sir, gano'n, di ba? Pero yung rider natin guys, 2017 model, wala na yun. Hindi na hahanapan ng plaka yun. Pero actually, hinanapan ako ng plaka kagabi, na checkpoint ako eh. Ayun, pero hindi nila ako questionin yun kasi wala naman sa memo. Alam ni LTO yun na yung mga 2017 model, wala talagang plaka yan. Yung alam ko 18 meron na yan, yun yung mga bagong plaka eh. Katulad ng plaka ngayon, di ba? 2018, 19, 20, 21, yan, pataas. Pero yung 2017 wala. Yung 2016 yun yung white eh, pababa ata. 2016 pababa, yun yung white na plaka dati. Yung apat yung number, ganun. Yun yung pagkakaalam ko guys ha. Pero hindi ko rin alam kung lahat ba ng 2017 model ay wala ng plaka. And so comment down guys kung tama ba ako. Kasi syempre sinubukan ko ring huntingin yung plaka nun, nung rider natin, at wala tayong napala din. Dito tayo sa Sablan, napakahamog nga. Sana wag umulan, pero okay lang naman kahit umulan pa. Meron naman tayong dalang kapote. Handa naman tayo. So balikan lang tayo guys, syempre may work tayo mamaya. At wala tayong kasama, mag-isa lang natin. Tapos syempre test ride din natin tong ating spark plug cap na transparent. Kung makikita nyo guys, papakita ko sa inyo, gamit ko siya ngayon. Ayan no, kung nakikita nyo. Syempre binaon natin yung stock niya na spark plug cap kung sakaling masunog to. Malusaw, diba? Sakaling malusaw, palitan agad, diba? Yun lang naman yun eh. Ayan. So kayo ba guys, paano nyo ba kinuha yung mga plaka nyo, yung mga naka second hand na motor dyan, na hindi na mahagilap yung first owner? Na sinubukan nyo rin ba silang i-search sa Facebook, gano'n? I-message, ganyan. Or sinubukan nyo rin bang hanapin sa LTO? So hindi pwede sa Baguio guys, no? Kasi iba yung office eh, iba yung office na nakalagay dun sa papel eh. Ayun din, syempre guys, makikita nyo rin dun sa papel sa may inyong OR kung saan siya nalabas, no? I mean kung saan yung kanyang mother file. Tas ako, anong masasabi nyo dito sa ating bagong handlebar? Anong ano niya? Itsura, feedback. Hindi ko pa siya napapakita ng buo eh. Mamaya try natin ipakita ng buo. Ayan, pero para sa akin nag-a-adjust pa yung katawan ko. Ayan. Pero ang forma niya guys, para sa akin ha. Siyempre may iba-iba tayong trip guys. Yung mga iba gusto ng clip-on, di ba? Classic or cafe racer. Yung iba gusto ng low rise na handlebar. Tapos yung mga iba gusto ng high rise, mga ganun. Ito yung trip natin eh, may kurbada eh. May pagka-curve na manubela. Pero to be honest guys, medyo masakit siya sa likuran or dito sa kamay. Or hindi, sa may balikat mismo. Pero hindi ko pa naman na siya natatry ng long ride. Ayun, so i-update ko na lang kayo mamaya guys pag nandun na tayo sa extension office ni Nagilian. Alright, dito na tayo sa Nagilian LTO extension office. Ayan, so makikita nyo guys. Hindi ko alam kung saan tayo magpa-park dito. Pwede ba tayo mag-park dito? Park tayo dito. Tara, pasok tayo dun sa LTO extension office. Dito tayo. Alright, tapos na tayo dun sa LTO. So chinek nila dun sa portal nila mismo. Ngayon ang gagawin natin guys, meron na daw siyang plaka. Na-release na daw siya last February 2024 lang. So baka nandun na siya sa ano siya, Red Motors daw siya nalabas. Red Motors Amianan. Ngayon ang gagawin natin guys ay magpapaload tayo dahil titignan natin kung saan ba yung Red Motors Amianan, sabi niya. Saan kaya yun? Red Motors Amianan daw eh. Wala naman siyang sinabi. Red Motors Amianan lang. Yun lang yung nakalagay dun sa LTO portal guys, Red Motors Amianan. Ayun, so nakapaload na tayo. Pero sinearch natin, wala namang nakalagay. Walang lumalabas na Red Motors Amianan. So yun yung mahirap. Sang Amianan yun. Yung Amianan kasi is Ilocano ata ng, hindi ko alam, South yata. Ay
south ba or north, ganyan. So ngayon, susubukan nating pumunta dito sa may Red Motors Agoo. Subukan nating magtanong dun kung meron, no, or kung pwede nilang ma-check, ganun. Ayun, so dito na tayo sa Agoo. Hanapin lang natin yung Red Motors dito. Ayun, Red Motors, nakikita natin siya. Try natin mag-inquire dito kay Red Motors. Ayun, so nakaalis na tayo dun sa Red Motors Agoo. Pero nagtanong tayo dun at ginawa naman nila yung makakaya nila para hanapin yung plaka, kaso hindi nila mahanap din. So ngayon, ang gagawin nila ay iti-trace daw dun na lang sa may head office nila, kaso hindi pa daw tumatawag yung head office nila. Ayan. So ganun yun guys, no, ang process. Kapag hindi sa inyo yung motor or hindi nakapangalan sa inyo yung motor, hindi nyo makontract yung first owner, ay kailangan yung hanapin kung saan nilabas. Ayun. So sabi nila, mag-email na lang sila, mag-text na lang sila si Red Motors Agoo kung saan daw pwedeng kunin or saan daw nailabas yung plaka. Kasi yun nga, ulitin ko na lang, nailabas na. Meron nang nilabas LTO na plaka natin guys, no. So most likely nasa dealer na yun, or possible din na kinuha na nung may-ari mismo na itong motor. So hindi natin siya makontak. Ayun, so maraming salamat sa Red Motors Agoo. Mabait sila doon, talagang tanda silang tumulong, no. Kasi tinatawagan nila isa-isa yung mga branch nila dyan sa Pangasinan. Kasi sa Pangasinan nakakapangalan yung ano eh, yung CR, yung address, no. Pero Region 1 yung LTO. Kaya sa Naguilian ako lumapit, kasi yun yung pinakamalapit sa Baguio. So kung alam ko lang, pwede pala dito sa Agoo o La Union, di ba? So ang balak ko lang naman talaga ngayon is malaman kung saan siya nalabas. Since wala din dun sa LTO Naguilian, hindi din nila masabi kung saan mismo, punta ako dyan sa Red Motors. Ayun lang yun, salamat ulit sa Red Motors Agoo. Sana meron, sana mahanap natin yung plaka. So ngayon, pauwi na tayo. Dito na lang ako dadaan sa Cannon Road. So basically ganun lang yun. Sana mahanap natin. Ayun lang, dito ko natatapusin. Please like and share and subscribe. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Bye. Ayan, so andito tayo sa Cannon Road ngayon. Galing tayo ng Naguilian, bumaba tayo ng Naguilian, umikot tayo, dito tayo umakyat sa Cannon Road. So nagganap ka pala tayo ng plaka nito, nag-hunting ng plaka ni TMX 125. Ayan siya. Ayan, so tignan natin kung anong nangyari doon sa transparent spark plug cap natin. Ayan yung transparent spark plug cap natin guys, gamit natin. Hindi man nalusa, oh. Hindi nga lumambot guys. So try nating start. Ayan, nag-start naman siya. Ayan. Hindi lang makita yung spark kasi medyo maliwanag ngayon. Ayan, lakas pa, diba? So ayun lang, kung gusto niyo bumili ng transparent spark plug cap, buy at your own risk na lang siguro, no guys. Ayun lang. Bye bye.